Hello, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Welcome po sa panibago naming vlog for today kung saan nandito po kami ngayon sa Lopez, Quezon para mag-locate na isang property na may sukat na 3 hectares. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na gusto ay maraming puno ng niyog and then at the same time maraming puno ng saging. Ayan, so watch nyo na itong video na to. For sure magugustuhan nyo po ito. Ano po? So ito po ay nakalocate lang dito sa Lopez, Quezon. So ano pang hinihintay natin? Kahit mainit. Let's go. So yan, ikutin na natin si property. Ganda ng view. Si property po ay may laman ng 500 kapuno ng niyog. Pero may kataasan po yung niyog niya. Pero hindi pa po siya dapat i-clearing. So medyo matagal-tagal pa yung pakikinabangan natin. And then, ang mga niyog na to ay naglulukad po ng nasa 8,000 kabuo. Pero yun po ay every 3 months. Ganda. Medyo hawan pa si property, kapapalinis lang po ni tatay. Ano po? So hindi pa siya ganita daming damo. Ayan, so mapapansin natin meron na siyang parang pinaka-barcode. Yan po ay pinaka-boundary to another property. And then napansin ko din may mga bagong sibol na niyog. So yung mga po pwede na sigurong putulin, may kapalit na. Kaya po nagtanim si tatay ng mga panibagong niyog dito sa may property po. Ano? Marami rin tayong mga hardwood. So mamay tatanong natin kay tatay. Bali ang kasama po natin ay anak po ng nasa title. Ayan, mga bagong tanim. Medyo maliliit pa yung iba. Hindi naman tayo maliligo kasi may bakod siya. Ayan, meron tayong nakapaloob kay property na isang malaking puno ng bulak. Ayan, mga pinaputol nila yung mga pwedeng ulingin para hindi masyadong masukal si property po. Ano? So sabi ni tatay wala tong masyadong tanim bukod dun sa puno ng niyog at saging. Pero marami-rami siyang mga hardwood. So mamaya iisa-isahin natin niya kung ano yung mga nakatanim na hardwood dito kay property. Ayan, may nakita na tayo isa. Bulak. Pakita ko lang po sa inyo, no, yung property po natin ay nilagyan po ng muhon ng barangay para po dun sa gagawin po na barangay road. So ito po yung muhon na nilagay nila. Tignan natin kung saan yung tinuro ni tatay. Asan yung muhon dito? Ito. Ayan po. Ayan. And then tutugon po yan doon sa nilalakaran po nila. Ano po? So si property po ay madidikit sa may pinaka-barangay road kung saan ito po yung pinaka-boundary niya, ito yung pinaka-line niya, and then ito po ay another property na po. Ano? So nandito po yung pinakamuho natin sa kinatatayuan ko. So madidikit po siya sa barangay road. Pero as of now, wala pa po siyang budget para diyan. Pero siguro po soon lalabas yung budget kaya nilagyan na nila ng pinakamuhon yung gagawing barangay road. So yan, ikot pa rin tayo kay property. Bali dito sa part na to, ito yung maraming puno ng saging. So kung i-rate ko po si property, ito po ay semi-slope. So consider din as semi-flat. So wala tayong mga upland at bundok na lalakaran.
napansin ko mas maraming puno ng saging. Bali ito po ay maglalaro sa nasa 500 ka puno po ano. Lakad pa rin tayo. Ayan, sarap mag-ikot kay property. Tayo po ay nasa 1 kilometer para makalabas tayo ng pinaka-national road, and then another 19 kilometers po para makarating naman po tayo sa pinaka-town proper po ng Lopez. So, nandun na po lahat ano, Jollibee, McDo soon, and then yung ating hospital, nandun din po yung ating munisipyo. So yung 1 kilometer natin ay hindi pa fully cemented. So may part po tayo na dinaanan na hindi pa siya sementado. Pero yung 19 kilometers po papunta dun sa may pinaka town proper is almost cemented road na po lahat. Ano po? So napakagaan na magiging travel natin para makarating po tayo dun sa may pinaka town proper. May tanim pa silang mga gabi. Talaga naman punong-puno ng laman wala lang siya masyadong fruit bearing, pero panalo sa saging at niyog si property. Sa atin din po yung puno ng kawayan. Dala siya, ang daming puno ng kawayan. Kaya ano po mga hardwood dito? Mga matitigas na kahoy. Ha? Anahaw lang. Okay. May mga mahogany pa. So, manggilan-gilan na lang. Hindi ganun kadami. Pero okay na rin. Meron tayong mga hardwood. Parang banana farm Ayan, ang dami nating nasakop na kawayan. Pwedeng gawing kubo. About naman po sa documents itong property na to, ito po ay OCT title, and then ito po ay may kabuuan na 6 hectares. Pero good thing kay property is napasukat na po nila seller, and then meron na po siyang approved plan. So hindi na po magpapasukat yung makakabili po ano. So nalibre na tayo ng sukat. Lakad pa rin tayo. Hindi mas mahirap ikutin si property kasi wala tayong mga matataas na part na inaakyat. Dahil sa ito ay punong-puno ng mga saging at niyog, so hindi siya masyadong mainit. Ito po yung mga pinaglokaran nila. So medyo marami na yung inaani nila, 8,000 kabuo. So kanina po habang binibisita po namin o chine-check po namin yung documents po ni tatay. So nagtanong na po ako sa kanya kung ano-ano po ang sasagutin po ng ating seller at buyer. So ayon po sa kanya, dun po sa pricing nila is wala na po siyang iintindihin. Sasabihin ko naman po sa inyo yan mamaya po. Ano po. And then about naman po dun sa CGT doc stamp na aking tinanong po kay seller. So sabi niya, ininego na lang niya pag talagang sure buyer na daw po. Ano po. So hindi po kami nagkaroon ng closure about dun sa ating CGT and doc stamp na babayaran po sa BIR kung sakali pong magkabentahan po tayo. So nego po iyan. So hihilutin na lang po natin si seller about dyan. Kasi talagang sabi nga po nila ay nagnenet po sila dun sa binibigyan nilang
pricing kasi nga po ito po ay talagang dati ay mahal nilang binebenta pero baba na po sila ng presyo kasi kailangan daw po talagang mabenta na dahil gusto po nilang ito po ay maging pera na po nila. Ano po? So ang ating title ay Patay na po ang May-ari, na kung saan yun po ang pinaka-topping nila, and then meron po silang 4 na magkakapatid. So sila po yung nagbebenta. Ayan. Ayan, sampalok. Yan, meron tayong isang malaking puno ng sampalok dito sa loob ng property. And then kanina tinanong ko din po si tatay kung ano-anong mga saging yung namumunga dito kay property ko. So ito po ay saba, and then tordan yung karamihan. Dala pa po yun. Alin po dyan, tay? Ayan, tinuturo ni owner yung nasasakupan niya. Dala pa po itong mga kawayan na ito. Okay po. Sige po. Ayan po mga niyog na matataas niyan. Dala pa yan. Wow. Linis ano po. Parang bagong linis. Yan, kasama pa po yan. Oo, yan. Hanggang doon. Laro ng kanto niya sa may kabilang. Yan. Dala yan. Ganda. Pari po hanggang dyan sa sapang yan. Dala yan. May sapa po. Ayan, yung maliit na yan. Parang maliit na anong yan. Maliit lang po yung sapa. Oo, yan lang. Hindi. Hindi naman siya yung continuous yung flow. Yan po din gumawa ng pathway. Wow. Ayan po tayo, sakop po lahat yan, yung mga yan. Hindi, ito na lang, hanggang dito na lang. Hanggang dyan, sa baba lang. Tapos naroon yung pinakang dulo. Okay po. Yan, dala yung mga po. Itong kawain na po, dala to, no? May mga kahon. Yan, pagkaroon na yun sa ating tree. So, dito sa part na to, ang ganda. Bukod sa hawa na punong-puno pa ng niyog. So, bagong linis po si property. So, makita nyo po yung mga kasama ko. Ayan, makikita nyo dun sa screen natin na hindi siya 100% flat, kundi parang pa-slope type po siya, pero napaka-gradual po. Kagandahan po kasi ng mga ganitong tayong lupa, hindi na stuck ang tubig. Daming tanim na papaya. Ganda. Parang may konting overlooking pa tayo dun sa part na yun, So quality si property, ano po. And papalabas na kami ni property. May magandang view pa dito bago kami lumabas. Kung sakali pong magustuhan nyo si 3 hectares, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So, ready na po tayo for reservation po. Go na! So, mapapansin nyo, sumusuot yung aking mga kasama. Si property po kasi is may bakod na siya. So, may mga barbwire na po dito po. Tingnan natin, lapit tayo.
So dito na rin kami lalabas para mapakita ko po sa inyo yung pinaka pathway na pwede po nating daanan. Ayan, yun yung si bakod. Ito yung si overlooking. Ganda ng view. Yan, papakita ko lang po sa inyo yung isa pang way para pwede nating daanan kung sakaling gusto natin agad makapunta dun sa may pinakalikuran ni property po. Kasi ito pong pathway na to ay hindi po yan sakop ni property, pero yan po ay pinagawa nung may-ari ng lupa dito sa may kabilang side. Yan po para po maraming makadaan, hindi maputikan. So sagad po yan hanggang dun sa dulo kasi marami pang bahay. Tapos ito yung overlooking natin, And then ito po si property kung saan may bakod po tayo. So dito tayo maglakad. Daming saging pa rin dito. Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property sa aking vlog, meron po kaming description sa baba. So pakiclick na lang din po yun. Quality yung property ito. Ayan, ganda. So price reveal po tayo. Si property po ay binebenta sa halagang 1.9 million lang. So 1.9 million, meron ka na pong 3 hectares na property na ganitong kagandang property. Napaka very productive po. May 3 hectares. So avail na po kayo. Ano po? It's me again, Olive. Dito po sa Greenfield Realty. Yan, sa mga buyers ko po na nag-aabang ng isang property na punong-puno ng laman, and then at the same time makakonsider po natin na, sabi ko nga po, semi-flat lang si property. Ayan, avail na po kayo mga kakamlat. So 1 kilometer lang, nasa national road na po tayo. So napakalapit po natin. Ano po? Labas na tayo, and thank you for watching.